Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin: Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka na, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya."
Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito, ang unang linggo ng karaniwang panahon. At sa unang ordinaryong panahon, nakita natin kaagad, narinig natin kaagad sa Ebanghelyo kung papaano ang Panginoon ay agad na nagtrabaho. No? Yun po ang ng ordinaryong panahon. Ganun din sa ating buhay. Yung ordinaryong mga panahon sa atin ay yung nagtatrabaho tayo, nagsisipag tayo. Ganun din po ang ating Panginoon. At nakita natin ang kanyang mga gawain, ang kanyang trabaho ay una, ang pagtuturo, teaching. At number 2, action sa kanyang pagpapagaling at yung kanyang mga milagro. At ito pong mga dalawang gawain ng ating Panginoong Jesucristo ay na-qualify pa po. Hindi lang po basta siya guro, hindi lamang po siya isang tagapagsalita, ordinaryong tagapagsalita. Sabi dito, He is teaching with authority. Kahit mahalaga po yung word na with authority, napansin kaagad ng mga kanyang tagapakinig na ang Panginoon Jesus sa kanyang pagtuturo ay may authority. Nararamdaman nila na may puwersa, may kapangyarihan ang kanyang pagtuturo. Authority, no? Madami po sa atin ang may mga otoridad. Otoridad ng batas, otoridad ng gobyerno, otoridad sa mga kumpanya. Mahilig po tayo sa mga authority. Pero saan nga po ba nanggagaling ang authority? Sa ating Panginoon, ang pinanggagalingan ng kanyang authority ay dahil siya'y anak ng Diyos. So, nanggagaling ang kanyang authority sa kanyang Ama sa langit. So, dahil siya ay Diyos mismo, kaya nga ang kanyang pagtuturo ay first-hand words ng Diyos para sa atin. Kaya nga mahalaga sa atin ang salita ni Kristo dahil ang Ebanghelyo at salita ni Kristo ay salita ng Diyos. Pangalawa, na pinanggagalingan ng authority dahil may credibility. Ang ating Panginoon may credibility, walang pag-iimbot, walang itinatago, walang pagsisinungaling. Totoong tao at totoong Diyos kay Kristo. Kaya nga ang kanyang pagtuturo ay nanggagaling sa credibility ng kanyang pagkatao. Wala kang mapupuna sa kanyang kamalian o tumataligwas sa kanyang itinuturo. Totoong tao, authenticity and integrity. At dito nakita rin po natin ang kanyang kabanalan. Kaya mahalaga po na sa ating pamumuhay, bago tayo magturo sa ating kapwa, bago tayo magtuwid sa ating kapwa, siguraduhin po muna natin na ang ating pamumuhay ay banal, na tayo ay may holiness and righteousness sa ating pagkatao. Pangalawa po, maliban sa authority, ay hindi lamang po yun sa salita. Ano po? Pinakita niya rin. At ito ay sinundan niya ng gawa. Kaya nung sinabing ang kanyang pagtuturo ay may authority, then napalayas niya kaagad, no, ang isang masamang espiritu, ang isang evil spirit mula dun sa tao na kanyang inaalihan. At sinabi niya kaagad, I command you. Nauutusan niya ang mga masasamang espiritu dahil nga with authority and with power. At dito po makikita natin na ang kanyang paggawa is because of kindness. Hindi lamang para magpakitang gilas at maging sikat, no, at mag-viral siya sa mga tao. Hindi. Kung hindi dahil nais niya na iligtas yung taong iyon mula sa mga kadena ng masamang espiritu na sumasakop dun sa kaluluwa ng tao. So, yung kanyang miracles is because of kindness and love and compassion for people. Na maliban po doon, nakita natin yung kapangyarihan. May authority at may tunay na kapangyarihan.
At kaya kahit po yung masamang espiritu, kahit yung demonyo, nakilala kaagad ng ating Panginoon. Buti pa nga yung demonyo, kumikilala yung ibang mga tao, minsan hindi kumikilala sa Diyos. So, at sabi ng kilala kita, sabi ng masamang espiritu, ikaw ang kabanalan, ikaw ang banal ng Diyos. No? Dahil alam niya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya pinatahimik kaagad ng ating Panginoon Kristo. Ngunit napansin po natin doon ang kanyang power, ang kanyang kapangyarihan na mag-utos. No? So, itong kanyang power is coming from that moral authority. Kagaya po ng ating mga magulang, ang ating pong mga lolo't lola, yung ating mga kakatanda po sa atin, meron silang moral authority. Kaya nga po kung ano ang payo nila ay ating sinusunod at pinakikinggan dahil meron silang moral authority. Maliban po dyan ay meron siyang spiritual authority. Spiritually, nakakapagpalaya siya ng demonyo dahil yung spirit sa kanya ay gumagana at gumagalaw sa kanya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang iyon. At dito po, bandang huli, nakita natin ang kabutihan ay nagwawagi sa kasamaan. Kaya nga't ang kabutihan ni Jesus ay kayang utusan at talunin ang masamang espiritu. Huwag po nating kalilimutan yun, mga kapatid, na sa lahat ng bagay, bagamat ang ating napupuna at nakikita ay para bang nananaig ang kasamaan, pero sa tunay po ay magwawagi ang kabutihan mula sa kasamaan. Amen. God bless you.